Welcome, welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Yan po mga kalingap, nandito tayo kay Dr. Love ngayon. Yan, try natin kung makakausap natin si Dr. Love. Yan, okay po mga kalingap. Ayan, kasama na natin si Dr. Love. Yan, kausap na natin kanina si Nanay Hansel tungkol doon sa binitawan niyang statement sa Facebook patungkol kay Beyonce. Ano, sa plano niyang pagbitaw na sa love team. Ano po. Ngayon tanungin naman po natin bilang scouter, siyempre hindi naman natin pwedeng i-bypass ito. Salamat. Diba? Yan, siyempre respeto tayo sa kanya. Oo. Dahil siya yung naka-scout kay Beyonce at siya yung tatay-tatayan din ni Beyonce. Yan, Dr. Love, anong masasabi mo doon sa doon sa statement na sinabi ni Nanay Hansel patungkol doon sa mga basher ni Beyonce na pati yung pamilya niya ay nadadamay na. Eh siyempre yung kalooban na bilang isang ina, hindi mo mapipigilan yan dahil anak niya yan di ba? Wala tayong magagawa diyan. Tanong ko lang kung kasi di kasi ako nagbabasa, di ako nakikialam. Ano bang statement na naging bahagi at naging usapin ito? Yan. Ito yung patungkol doon sa mga basher na patuloy nilang binabash si Beyonce na wala naman siyang ginagawang masama. Oo. Yan, napakabait naman ng bata. At according doon kay Beyonce naman, doon sa vlog number 97, ang sabi ni Beyonce kasi nadadamay na pati magulang ko. Ngayon, ang nakwento ni Nanay Hansel, yan, paminsan daw, nakikita niya si Beyonce na nasa isang tabi lang, napapaiyak na lang. Yan, kaya kino-comfort nung nanay niya, si Nanay Hansel, na kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Yan, siguro one time nakapag-usap sila tungkol doon, kaya ito na yung nagbigay na ng statement patungkol sa mga basher. Anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko lang, siguro lahat naman tayo nasa vlogging, no? Nasa social media. At siguro sana ang akin lang na matuto yung bang habaan pa nila ang kanilang pasensya. Tibayan. Tibayan pa ang kanilang bilang magulang talaga, laging madadama yan pagdating sa usapin ng problema sa anak. Kaya ang akin lang panalangin at dasal para sa kanila na higpitan pa nila ang kanilang kap sa ngayon. Kung sa ganitong sitwasyon na malabas na napakahirap na talaga. Yan, dahil sa social media, di ba? Nasa social media, personality kasi si Beyonce. Oo, tsaka lagi ko sinasabi, si Beyonce kasi hindi na siya ordinaryong estudyante dito sa dahil. Siya ay public figure na. Public figure. Hindi maiwasan talaga na maraming nakakita sa kanya, maraming humahanga sa kanya. Yung patagong na naibibidyo siya. Oo, naibibidyo siya. Ingat talaga. Bilang nasa social media personality ka, mag-ingat talaga. Pangalawa, sa mga magulang, yun na umari sana wag na mag-post kasi lalo lang kasi mababas. Kasi dito kasi kahit na anong paliwanag mo, ang 80 o 20% dyan or 10% ng mga anti-kalingap, talagang titirahin ka. Hanapan ka ng butas. Kaya lang hindi rin naman natin masisi si Nanay Hansel, di ba? Oo, bilang ina. Normal yun bilang ina. Bilang ina, no? Yun nga ang sabi ko na hanggang kaya pang magkibit-balikat na lang muna talaga. Oo, kasi sayang naman kung bigla na lang mawawala, di ba? Oo, ang ko lang kasi tinanggap na natin yung ganyan. Tinanggap na natin na nasa social media yung anak natin. Magiging mahinahon tayo sa mga at kung kinakailangan na maaaring sana alis, huwag talagang humarap at comment dyan sa Facebook kasi hindi mo ma-please ang lahat yan. Bubutasan ka talaga. Parang yung less talk, less mistake. Less mistake, yun lang ang akin. Kasi ako nga may Facebook ako pero never ako nagpo-post ng kung ano-ano kasi mahirap kasi. Kasi very popular ka na naman na vlogger na isang pagkakamali mo, maging tama man yan sa sinabi mo, mamaliin pa rin yan doon sa ibang tao. Tama. Yun. Ang akin lang pakiusap na sana, iwas-iwasan mag-Facebook. Mag-comment, mag-post sa mga post kasi yung mga nag-post na yan, hindi naman nila alam kung ano yung natutuong nangyayari dito sa daet.
Kaya nga, isa ko pang na sinasabi minsan, bakit parang alam na alam nyo, nasaan ba kayo? Kaya nga. Kilala nyo ba ng personal yung mga tao na yan? Yun nga ang sinasabi ko na kasi mas maigi pang wala, kumari lang, wala mo ng Facebook, ako lang masusunod, no? Oo. Lalo na hindi maikaila sa lahat na milyon-milyon ang sumusunod sa bata. Oo. Hindi naman Sa natin... milyon na yan, meron dyan mga 5% na medyo tamingi. Oo nga, Oo. totoo yan. Hahanap talaga ng bukas Saka yan. ang ano dyan, ang problema natin dyan, hindi naman natin maalis doon sa bata yung mag-Facebook kasi kabataan na. Oo, kabataan. Hindi Diba? na mga Gen Z, mahirap pigilan pagdating sa Facebook. Sila na kasi ang mga Gen Z ngayon nagdidikta sa panahon ng ating buhay. Tama, Kumbaga, pagdating sa buhay pampolitika, sila nagdidikta din. tama. Kaya tayo, wala na tayo nung araw, ang pag-asa ng bayan. Kaya lang dumating na tayo sa edad na 50, hindi na tayo pag-asa. Hindi na. Wala na tayong pag-asa sa bayan. Wala na tayo silbi sa bayan. Kumbaga, tayo, mas marami ang Gen Z, maliban sa ating mga lagpas 40 pataas. Tama. Yung 40 pababa, sila yung nagdidikta na sa buhay natin. So, para sa akin, no, iwasan na, okay naman magpi-Facebook, iwasan lang mag-comment. Mag-comment kasi yung comment mo kasi putaktihin ka agad yan. So, yan yung yan yung parang suggestion mo, payo mo, no? Oo. Hindi mo naman sinasabing sundin nila. Oo, hindi man sinasabi. Ang Pero akin lang, payo, iwasan na lang kasi para makaiwas din sa mga bashing. kasi tulad yan, kung si Mads man talaga yun, hindi ko rin alam. Oo. Hindi natin alam, baka fake account yung mga gumagawa, no? Obligado yan, puro mga ninja accounts yan. Oo, mga ninja account. So, siyempre, putaktihin ka agad. Kaya nga. Pinapasok agad. Minsan nga ako, yung mga upload ko sa rin, gugulat ako, nakikita ko sa iba eh. Ay, nauna na eh. Oo. Nagtaka nga ako, mga lahat, pati live ko, nandoon na eh. Oo, hindi ko nakuha na ng base, pero yung akin, wala naman yun. Kaya nga. Kumbaga, pirmi lang ako nagpapahype. Oo. Nagpapahype. Yun So, ang aking papel sa buhay, magpapahype. Yan, yan, ikaw naman ang hihingan ko ng statement Sige, ngayon sige. para sa mga bashers ng EDC or ni BNC. Sa mga bashers na ITZY at BNC, ITZY or BNC man yan, akin lang na siguraduhin nyo na alam mo nyo lahat ng nangyari dito sa DAET. Di nyo kasi alam kung anong naging usapan dyan, kung ano talaga ang punot, umpisa at dulo dyan. Hindi nila alam. Kahit na ano man yung sira nyo, lalo lang nag-hype yung ITZY. Lalo lang tumatatag, Oo, lalong lumalakas. Lalong lumalakas. Doon din minsan kasi, ang style ng aking live ay sinasabayan ko yung buzzer eh. Tama. Oo, para mapabigyan ko sila eh. Ako naman, sa akin naman, hindi ko na sila pinagbibigyan. Kinakatay mo agad. Kinakatay ko agad. Sa akin kasi sige, kung ganito yung gusto nyong gulo, di guguluhin natin to. kumbaga, tinitingnan ko yung trending eh. Oo. Yung trend ng inyong kalukuhan, trend ng inyong mga comment, susubayan ko. Pero kung tutusin talaga, iba yung nangyayari sa DAET, sa personal, at iba yung nangyayari sa Sa online. online. So, hindi naman natin pwede sabihin yung online, yun yung... Kasi kapag umiyak kasi, nagugulat ng mga tao, hindi mo alam. May dahilan doon sa mga pag-iyak na yun. Sa mga pag-iyak. May dahilan, may purpose. Yan. Antayin lang natin yung mga upload ni Kalinga Prab kasi may mga nasa twist na kasi tayo ngayon eh. Tinitwist dati parang ang lumalabas kasi si Beyonce ang nakahabol. Baka tinitwist ngayon na si doon naman makahabol. At saka tandaan natin, teleserye yan ng tunay na buhay. Tunay na buhay. Di ba? Teleserye ng tunay na buhay. Teleserye. Intindihin nila yung ibig sabihin ng teleserye Oo. ng tunay na buhay. Oo, So, totoo. merong drama, May drama. merong action, May action, may merong kung ano-ano, merong iyakan. pakiligan, iyakan, di ba? Ano kasi yan, twist. Oo. Hindi naman pwede na habang buhay na lang puro tayo kilig. Kaya nga. May mga puntos talaga na kailangan nating dalhin na rin sa baka ang haba na eh. Even though sa Jumkan, dumating na sa punto na nag-away-away din sila. Oh, pati nanay niya rin, nagsalita na rin. Salita na rin. Normal yan. Nanay kasi yan. So, mas mabuti talaga, wag nang mag-comment. Oo. Wag nang mag-comment Para sa sa social akin, media. hindi na kailangan kasi kung naapektuhan tayo, saka wala dapat pakikinggan kahit kaninong party at kaninong side, wala dapat pakikinggan para wala away. Kasi kaya nga, basher yan eh. Oo. Well, ibig sabihin yan, walang sasabihing maganda yan. Kaya nga. Kaya basher. Oo.
So- sa akin, para sa ikatatahimik. Alam mo kasi, ang mga bagay na pag pinatulan mo, lalong mahaba. Tama, tama yan. Eh kung doon pa lang, tuldukan mo na agad. Tuldukan mo na. Wala ka nakikita, wala ka narinig. Tapos yan. Kaya nga sabi ko ako, subukan nyo sa akin pumasok. Kaya nga. Isang comment nyo lang, hindi na kayo makakapag-comment ulit. Sorry. Mm. Ganon ako. Katay agad. Katay agad. Ako wala mang, di mo ko nagkakatay. Yung nagkakatay, yung mga naka-jacket. Kaya nga sinabihan ko rin yung mga naka-jacket, kaya namin kayo binibigyan ng jacket. Kasi mas alam nyo kung sino yung basher. Totoo. Ngayon, pag alam nyo ng basher yan, nag-comment yan, nakita nyo basher yan, huwag na kayo magtanong pa sa aming mga host kung kakatayin o i-hide. Kayo na mismo Kaya mag-hide. mismo. Totoo. Dahil mas alam nyo yan kaysa sa amin ay. Correct. Correct. Diba? So, ayun. So, maraming salamat, Dr. Wala Lab. pa nga naman, ha? Yan. Anong masasabi mo ngayon sa sa sitwasyon ng EDSI? Di lalo pa natin patatagin, lalo pa natin paigtingin yung ating pagmamasid at pagbabantay sa EDSI dahil dumating na sa punto tayo na mag-iiba na talaga ang sistema ng vlogging ngayon. Tama. Wala ka bang bulong dyan? Well, ang bulong ko, Mamaya na. sa tagpuan, magkikita talaga yan. Parang alam ko yan, tagpuan na. Sa tagpuan, sa masalong-salong, abangan niyo kami. Ayan. So may Kasi sinabi nila yung tagpuan doon sa ilog, sabi ko hindi. Hinipaan yun. hinipaan. Sa tagpuan doon sa masalong-salong. Mas masalong-salong. Doon ang tagpuan dyan. Agoy, ginoo ko. Abangan niyo yan. Parang may aabangan tayo. So, ayun po mga kalingap, mga ate, mga kuya, no? Yan po yung kapanayam natin kay Dr. Love. Maraming salamat sa kanya at pinagbigyan tayo. Yan, sabi niya, according sa kanya, na may aabangan tayo doon sa tagpuan. Yeah. So, abangan natin ang part 98. Ano po, abangan natin yung part 98. Doon sa mga doon sa mga viewers, kung may mga jokes mo kayo narinig, huwag yung patulan. Tama. Lalo na doon sa mga parties, sa dalawang love team. Kung may mga jokes mo kayo na narinig, huwag yung patulan. Jokes yun eh. Hindi nyo dapat patulan kasi Biro nga. kaya lang naman pinahype yung kwento dahil nagjo-joke nga. Tapos kapatulan nyo, sabihin nyo, tagpuan, so, ibang tagpuan. Oo. Hindi. Meron sila ibang kahulugan kagad. Nagsabi naman talaga na joke lang. Pero huwag nating kitiran yung ating isip. Huwag nating masyadong lawakan natin. Lawakan. Tama. Hindi natin pwede silang diktahan kung kailan sila magtatagpo. Tama. Hindi natin pwedeng diktahan. Sila lang nakakaalam ng buhay na meron sila. Grabe. Tayo, ano tayo, bila supporting character lang tayo rito eh. At saka- lahat tayo rito supporting character. At saka para sa akin, walang ibang nakakaalam ng kung ano yung tunay na nangyayari kung hindi ikaw. Oo. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Nandyan lang po sa kabila eh. Sa kabila. Kabilang bakod lang eh. Party line kami. Party line lang sila. So, alam lahat ni Dr. Lab. Oo. Kumbaga ba, magtiwala tayo sa mga sinasabi ni Dr. Lab. Lahat Kasi- naman yan nalalaman ko kung may problemang malaki, pupunta man yan dito. Di ba? Ayan. Kaya nga ako'y nagpunta rito yan kay sa nahiga, Dr. sa Lab. sala, sa kama, sa sopa, magpapahinga. Pag stress na siya, nasa kama yan, nagpapahinga. Yun. Dito yan lagi. Tingnan niyo. Kaya kung ano mang problema, Dr. Lab. alam ko. Yeah. Alam ko. So- Huwag kayong mag-alala. Yan. Basta ulitin ko, yung mga jokes, huwag niyong patulan. Ayan. Huwag niyong papatulan yung mga jokes. Ha? Oo, kasi yun kasi ang nag-umpisa ng basing, yung mga jokes. Lalo na yung mga jokes ni Boss Ido. Oo. Nagjo-jokes lang, pinapatulan nyo. Kaya nga. Pinahaba nyo. Yan. Ako, kung mag-jokes ako, madiin eh. Saka minsan yung mga sinasabi ni Kalingap Edo na kung minsan meron pa yung minsan na wala ka talagang manners yung sa yung kumain sila o binigyan nyo kagad ng kahulugan yun yun para kay Kalingap Edo biro lang yun. Mga Okay. biro. Kaya Silang dalawa nakakaintindihan, silang dalawa ang makatipan, sila nakakaalam sa bawat isa sa kanila. narinig nyo ba yung sinabi ni Dr. Lab? Silang dalawa ang magkatipan. Ha? Ngayon, Tayo, lang tayo, supporting character tayo sa buhay na meron sila. Mag-aabang lagi kung kailan sila magpakasal. tingnan nyo guys, kay Dr. Lab na mismo nang galing. Sila nang nakakaalam na magkatipan. Sabi ko sa inyo, bawat salita na binibitawan ay iintindihin nating mabuti. Hindi yung iba kagad yung nasa isip ninyo, 'di ba? Think positive, 'di ba? Think positive lang tayo. Baka minsan, sa sobrang pag-iingat,
minsan talaga, sa sobrang mong pag-iingat, nakakadulas-dulas ka talaga. Exactly, kita nyo. Maingat pang magsalita yan. Oo. Hindi dulas-dulas na. Paano pa kung hindi ito maingat? Oo. Di ba? So yun, maraming salamat ulit, Dr. Lab. Salamat Kuya Ayan, Mel. Support natin si Kuya Mel sa kanyang mga ka-ITSI. Yan, Support natin siya. Talagang tagapagtanggol din ng ITSI yan. yan, maraming salamat po. Pero Saka si Ate Perla din yung asawa. Support natin. Ate Perla Official. Oo. No? Kagabi nga, nung makita ko na yung gano'n, anong oras yun? Matakahiga na ako eh. Nagpapatulog lang ako eh. Nung makita ko yung kay Sir July Paunil, binasa ko ngayon. Ginawa ko na reaksyon. Sinundutan ko. Nung matatapos ako, sumunod si Bopi. Oo. Sunod-sunod na po yan. So, kaya tandaan natin, huwag tayong maniniwala basta-basta sa sabi-sabi unless wala tayong nakikitang katibayan. Meron Oo. kasi yan. Patunayan mo muna doon sa mga sinasabi mo. Kasi bago mo ilabas sa social media kasi hindi natin maiwasan talaga. Silang dalawa, pati ako, laging damay dito. Yan, ganun talaga. Yan ang papel mo sa buhay. Yan ang papel ko sa buhay. Yan, Nagsalo ng problema Ako nila. naman pag kami nakita akong problema na kailangan ipagtanggol, diyan lang ako lalabas. Oo. Di ba? So, maraming salamat talaga kay Thank you so Dr. much, Lab. Kuya Mel. Thank you Yan. so much. God bless po sa inyo lahat. Jesus loves you.